Ako'y tumatawag sa lahat ng operator ng PisoNet ng buong Dagupan. Sana po, mauna na po kayo. Isara nyo na po yan, ibalik nyo na yung mga machines ninyo. Yan po ang hiningi ko po sa inyo kasi hindi tayo hihinto. Kasama natin ang PNP. Nangako na isi-zero out ang mga PisoNet sa Dagupan City. Zero out? Anong zero out? Ano yan? Parang D-word lang. Hello mga stories! Welcome back sa isa na namang kasama tayo mga stories na road to 500 subscribers tayo. Abangan nyo sa magkakaroon tayo ng pagbabago dito sa aking channel. So, stay tuned. Basta subscribe nyo ako sa aking channel. Okay, support lang nyo ako, no? Hindi naman ako kailangan ng kapalit para dyan. Okay. Mga stories, no, ang init ang issue na to, no. Ang Dagupan City talaga nag-deploy ng SWAT. Oh, SWAT ha? SWAT talaga. Para ipasara ang mga PisoNet. PisoNet mga stories ay hindi yung alam nila, hindi ko pwede sabihin. Hindi yung parang modus operandi. Alam mo na. Hindi ito, yung may ibang hideout PisoNet. Okay. Kasi, yung naglalagay ka na ng piso, tapos maglalaro ka ng Mobile Legends, o magre-research ka para sa assignment mo. Pero sige. Pakinggan natin, basahin natin, panoorin natin, bigyan natin ng opinion, okay? Sige. Kasi dito sa akin channel, no, wala tayong tinatago. Kasi, straight to the point tayo, okay? Okay, wala sugar ko dito, okay? Yan, basahin natin itong post nito. Galing ito sa IFM Dagupan. Okay? Basahin natin ang buo. Okay? May to. Pakinggan mo yung mga buong kwento bago tayo mag-react. Okay? Ito, sabi niya, sa Disperas na State of City Address o SOCA ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, nagsasagawa ng operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Dagupan City Police Office at iba pang law enforcement agencies ng lungsod laban sa ilang PisoNet establishment sa Barangay Pantal, Dagupan City ngayon Lunes, June 29. So, okay. So, as of recording, kahapon to. Okay. Ang operasyon ng kaugnayan ng pagpapatupad ng City Ordinance number blah blah blah. Ito, ilalagay ko basahin mo na lang, hindi ko pwedeng yan. Na nag-utos ng pagsasara ng mga PisoNet establishments sa lungsod. Inabisuhan ng mga otoridad na may-ari ng mga PisoNet na kanilang tinungo sa tumalima ng mga ito ng nasabing ordinansa. So, tugon naman ng ilan ng mga nakausap ng IFM News na may-ari ng mga PisoNet na handa silang sumunod sa nakasaad sa ordinansa. Ayon sa pamahalaang lungsod, layunin ng ordinansa na magbigay ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga kabataan at maiwasan ang mga negatibong epekto ng labis na paggamit ng PisoNet, kabilang ang pagliban sa pag-aaral, pag-aaksaya ng oras, at posible na pagkalantad ng iba't ibang panganib. Nakasad din ng ordinansa sa ang legal na batayan ng pagpapasara at ang kakulang pananagutan ng sinumang magtatanggal o makikialam sa nilagay ng notice of closure. Pati sa operasyon ng tinatawag ng City Legal Office, Dagupan City Police Office sa pangunguna ni Arnold Solomon, Philippine National Police Special Weapons and Tactics, City Engineering Office, Public Order and Safety Office, at Management Information Services Office. Okay, ito naman yung post mismo ni Mayor Belen Fernandez ito. Now, notice of closure upang ipahinto ang operasyon ng PisoNet dahil bawal na po ito sa Dagupan. Ang City Ordinance number blah 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 ay ipinasa upang mabigyan ng mas ligtas na kapaligiran ang ating mga kabataan. Sa paglipas ng panahon, nakita natin kung paano maapektuhan ng ilang PisoNet establishments ang ating mga kabataan. May mga nalalayo sa pag-aaral na pababayaan ng kanilang oras at ang ilan ay
nalalantad pa sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng pang-aabuso at iba pang panganib. Kaya't nakasaad ang ordinansa ng legal na batayan ng notice of closure at ang pananagutan ng sinumang magtatangkang alisin o pakialaman ng naturang abuso. Bilang alkalde, tungkulin ko pong gawin ang lahat upang maprotektahan ang mga kabataan. Ang layunin natin ay ilayo sila sa kapahamakan. Gabayan sila sa mas mabuting landas at bigyan sila ng pagkakataong makamit ang kinabukasang nararapat para sa kanila. Iyan ang kinabukasang patuloy natin ipaglalaban. So yan ang mga buong balita na yan at buong statement ng ni Mayor ngayon. Ngayon, panahon natin ang video mula sa video report mula sa IFM Dagupan. Okay, so ito yun. Wait lang. Ito natin. Notice of closure po ipinatupad upang ipahinto ang operasyon ng mga PisoNet dito sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Ipinatutupad na ng lokal na pamahalaan Dagupan ang notice of closure upang ipahinto ang operasyon ng mga PisoNet establishments sa lungsod, alinsunod sa City Ordinance No. 2 CH3 of 2026. Ayon sa pamahalaan lungsod, napansin nilang may mga mag-aaral na napapabayaan ang kanilang pag-aaral, nasasayang ang oras at nalalantad sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng pang-aabuso at iba pang panganib dahil sa labis sa paggamit ng PisoNet. Nakasaad din sa ordinansa ang legal na batayan na pagpapatupad ng notice of closure, pati na ang pananagutan ng sino ang magtatangkang alisin o sirain na naturang abiso. Nagbigay rin ang lokal na pamahalaan ng 5 araw sa mga operator upang maibalik sa mga tunay na may-ari ang mga PisoNet machine. Okay, so ito talaga may city ordinance. Ibig sabihin, ipinasa ito sa sangguniang panlungsod, no? Hindi lang ito galing sa mayor at hindi galing sa mayor. Duman ito sa process. Okay. May mga concern na bumoto para dito. Tandaan niyo yan, ha? May mga stories. May mga nagpasa niyan at may mga bumoto para dyan. Okay? So, Yan yung ordinance prohibiting the operation of PisoNet and similar coin-operated computer rental establishment within the city of Dagupan. So sa ngayon ay may 3 na kami na binigyan po ng advice, notice, na ihinto na nila yan. Dahil we are very serious sa Dagupan City, hindi kami papayag ng ating mga bata po ay maapektado dahil sa PisoNet. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagpapasa ng mga PisoNet ay tugon din sa apel ng mga magulang at mga guro sa Dagupan City na matagal na nananawagang ihinto ang operasyon ng mga ito dahil sa madalas ng pag-uwi ng gabi ng ilang mga mag-aaral. okay. So, ang nagraraw mismong magulang. Okay. Talagang, talagang lantad ang maaari magdulot ng abusado. Pansing din nila, may datos ba? Malaking tulong din umano ang hakbang na ito sa mga barangay dahil sa mas paigting seguridad. Makikipagtulungan din ang mga opisyal sa tuloy-tuloy na monitoring at foot patrol upang matiyak na naipapatupad ang ordinansa. Alam nyo, maganda ito, lalong-lalo na biglaan. Makakatulong sa amin sa barangay para maalis lahat yung mga PisoNet na pinaka-importante ang PisoNet. Ito medyo very serious na. No? Alam nyo, naniniwala naman ako na seryoso sila. Pero ang tanong kasi dito, seryoso ba sila sa tamang bagay? No? Hindi kami, hindi kami papayag na ang ating mga bata ay maapektuhan dahil sa PisoNet. Okay? Pero naman yung mga bata na, na umaasa sa PisoNet para sa school research, okay? Para sa online modules, para ma-access yung internet na hindi naman lahat afford ng selling computer at Wi-Fi. Apektahan rin sila, no? Pero sa ibang paraan. Well, ang claim kasi nila, ang dami nagrereklamo ng mga magulang, ng ilan ng mga magulang. At saka pala, no?
yung sa, speaking ng mga nananawagan, ito nga, guess kung talaga yan. Nandindihan ko yung mga frustration ng mga magulang sa mga anak. Hindi na mauwi kasi nakaangkla na sa PisoNet eh. Guess ko yung mga guro ng mga estudyante hindi pumapasok ko. Pero ulit, no, ang PisoNet ba ang PisoNet ba ang problema o yung lack of parental guidance at ang lack of accessible alternative sa totoong problema? Di ba? Magiging katuwang naman ang Philippine National Police sa pagpapatupad at epektibong pagmamonitor ng pagsasara ng mga PisoNet establishments. Distribute po natin sila sa mga barangay, especially sa may mga schools na barangay para magkaroon tayo ng enhanced police visibility sa mga schools po natin. Magko-comply naman umano ang ilang operators na nakasaad sa Notice of Closure. Willing po sir na mag-comply na sa closure ng PisoNet. Nagpaalala ang kinaukulan na patuloy nila ipatutupad ang lahat ng legal na hakbang upang tuluyang matigil ang operasyon ng mga PisoNet sa lungsod. Talagang hindi ko maintindihan. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung mga pati yung PNP involved na. Diba? Yung mga Well, okay, sige. I-distribute na sa mga barangay ng mga schools na nagkaroon ng police visibility. So, gagamitin ang anti-PisoNet campaign para i-justify ng police deployment sa mga schools. On one hand, okay, visibility sa schools. Maganda, pero ang framing kasi dito parang ang PisoNet ang national security threat level ng dating. Diba? Tsaka huwag natin kalimutan mga source, SWAT. SWAT ang kasama sa operasyon. Special weapons and tactics para sa PisoNet. Yung may piso na lagyan mo sa slot tapos mag-open ang computer, yan ang kailangan ng SWAT. Ako'y tumatawag sa lahat ng operator ng PisoNet ng buong Dagupan. Sana po, mauna na po kayo. Isara nyo na po yan, ibalik nyo na yung mga machines ninyo. Yan po ang hiningi ko po sa inyo kasi hindi tayo hihinto. Kasama natin ang PNP. Nangako na isi-zero out ang mga PisoNet sa Dagupan. Zero out? Anong zero out? Ano yan? Parang D-word lang. Zero out ang PisoNet. Zero out. Oh my goodness. Ito hindi tayo titinto. Kasama natin pinto. Okay, so masaya yung video na to, okay? So, para sa after ng video, marinig yan natin ng mga parties involved na itong reaction ko dito. Sobra talagang response. Sobrang rhetoric at sobrang pagkasimplify ang problema. Okay, isa-isa natin, okay? Una-una yung PisoNet hindi ang problema kasi dito. Ang PisoNet ay simptom ng mga malaking problema. Ang totoong problema kasi poverty, lack of access to technology, lack of affordable internet, lack of recreational spaces para sa mga kabataan, lack of after-school programs with parental supervision at saka kawalan ng comprehensive youth development program ng local government. Pag isara mo yung PisoNet, mawawala ang symptom. Pero nandun pa rin yung sakit. Okay? Anong mangyayari sa mga bata na pupunta sa PisoNet? Mawawala ang PisoNet. Tapos pupunta sa kanto, magtatambay sa kalsada, maghahanap ng ibang outlet. Nga na baka mas delikado pa. O pupunta ng katabing bayan para mag-PisoNet doon. Diba? Pangalawa, it's just SWAT? Talaga SWAT? Para sa PisoNet? Stories na SWAT para sa mga, alam mo yan, yung situations, okay? Yung mga encounters, yung mga counter, ganito. Hindi para maglagay ng notice po sa harap ng PisoNet. Notice, pumunta sila para maglagay sila ng notice of closure sa harap ng PisoNet. May isang 14-year-old na naglalaro ng Roblox. Ano yan? Tactic. Okay.
At bridge, bang clip. Sir, natin, di ba mo isang level 5 na character sa Mobile Legends? Ay, hindi ko mga seryoso ito ba? Alam mo, office lang yung master. Ano message dito? Na PisoNet ay ganun kalaking threat na kailangan ng SWAT. O gusto rin ng meron nagmukhang malakas sa decisive bago ang sokan yan. Timing pero sa state of the city address. Timing, show of force, PR stand. At ito, 5 araw para isara yung negosyo. 5. May mga tao nag-invest sa kanilang ipon dito. May mga taong ilan sa kabuhayan nila. Walang livelihood program na kasama ang ekinansa. Walang transition assistance. Walang alternative livelihood. Isara mo na lang, gano'n. Tapos, bahala ka na sa buhay mo. Ganun ba yung gobyerno ng mamalasakit? Ay, hindi ko maseryoso. Alam mo, hindi kaya ako natatawa. Sorry mga stories ha. Kaya ako natatawa kasi SWAT tapos notice of closure. Di mo pwede yung mga barangay officials man lang? Naiinis ako. Anyway, sige, natin let's proceed tayo sa mga opinions dito, no? Mga stories, bigyan natin mga lalong analysis tong issue, no? Gusto kong maging brutally honest dito. Ang intention, maganda execution, basura. Okay? Totoo naman mga batang nagsasayang ng oras at PisoNet. Totoo naman mga naglalaglag ng gabi dahil sa paglalaro. Okay? Totoo naman yung mga nagka-cutting classes. Okay? Totoo na may risk of exposure na inappropriate content. Hindi ko madidismiss yan. Okay? Pero ang solution na ban lahat, lazy governance, yan ay parang sabihin mong ibang battle natatamaan kotse sa kalsada. Kaya ipagbawal natin ng lahat ng kotse. Hindi ang gagawin mo dyan, lagyan na ng pedestrian lane, traffic light. At ituro mo sa bata kung paano tumawid ang maayos. Pag nakita na, bawal ang kotse doon. Ay, nako. Ganun din ang PisoNet yan eh. Tamang approach. Ulitin ko itong parang sinabi kasi yung may mga batang natatama ang kotse o yung parang na boom, di ba? Yung sa kalsada. Tapos, ang mangyayari dyan, ipagbawal lang lahat ng mga kotse. Hindi. Ang gagawin mo lang yan, lagyan ng traffic light, traffic enforcer, ipuro mo yung bata kung paano tumawid na maayos. Ganun din sa PisoNet, may tamang approach. Una, yung regulation, hindi prohibition yan. Walang minus during school hours. Required ang parental consent para sa mga minor na gumagamit after school hours. Ganon. Hindi mo kailangan patayin ng buong industry. Pangalawa, ito, provide alternatives. Kung sinasabi mo ang PisoNet ay masama para sa kabataan, ano ang kapalit? May community internet hub ba ang Dagupan? May public library ba ang free internet access? May free computer labs ba sa mga barangay? Wala. Pinag-isara mo yung tanging access na mahihirap na kabataan sa internet. Pangatlo, ito, address to root cause. Bakit nasa PisoNet ang mga bata? Kasi wala silang ibang mapuntahan. Wala silang recreational facilities. Wala silang sports programs. Wala silang youth centers. Wala silang after-school activities na affordable. Ang PisoNet para sa kanila ay recreation socialization. At minsan, educational tool pa yun. Pinatay mo na, parang dinilit mo na lahat ng mga yan sa isang ordinansa. Pangapat, economic impact. Mga stories, operators ay micro-entrepreneurs. Malitang negosyo yan. Pero negosyo pa rin yan eh. May puhunan, may kinikita, may pamilyang sinusuportahan. Ipasara nyo sa kabuhayan nila na wala namang kakalit. Walang livelihood assistance, walang transition plan. Para na sila. At saka isa pa, sa digital age tayo nabubuhay, mga stories. Ang mundo ay online na. Ang government services online na. Ang job applications offline, online na. Mahirap ng Pilipino. Ang tanging punto niyan ang tanging pinto lang kasi dito papuntang digital world . Wala ko na naman yung isang
Hindi ko mawari eh. Alam mo yung isang senior puno, yung isipan niya, yung isip niya paurong eh. Naalala mo yung nagpa-preach siya na picture as ID daw. Dapat daw yung digital, yung camera namin, dapat film daw. Tapos, reklamo niya ako sa Rapid Turbo. Ano nangyari? Wala naman nangyari. Nagreklamo ba sila? Tapos, what for dito? Alam ba naman niya? Matanda kayo paurong, men. Kasi ang ginawa niyo, pinasarang yung pinto na yan. May alternative ba? Wala. Ngayon, pag-usapan natin ang legal aspect sa ordinansa. City Ordinance number ito. Pinasahan ng Sangguniang Panlusot. So, dumaan ang legislative process. Pero ang tanong kasi dito, may public hearing ba? Narinig ba ang side ng mga operators? Narinig ba ang mga side ng mga gumagamit o railroaded lang to? Kasi sa pang tanong, constitutional ba to? Na ang right to livelihood ay protected under the Constitution? Ang due process ay required, okay? Ang blanket ban ng isang legitimate business, may legal basis ba talaga yan na kakayahan sa court challenge? Hindi ako, hindi ako abogado dito, hindi ako abogado, mga stories. Pero common sense lang, kapag nag-ban ka ng isang buong industry na walang sapat na justification, na walang due process para sa mga affected, vulnerable yan sa illegal challenge. Ito, pansin nyo, sa rhetoric, zero out. Hindi tayo hinto dito, man. Hindi tayo hinto. Parang war on drugs, parang war on the words, ang dating. Pisonet lang to, pisonet. Dito, hindi itong S-word, Hindi illegal A-word. Pisonet yan. Ang problema sa ganitong performative, mukhang malakas, mukhang decisive, mukhang nagmamalasakit. Pero pag hinimay mo, walang substance, walang long-term plan, walang comprehensive approach, walang alternative solution, lang. Close lang, zero out lang. Tapos bukas, kapag may bata walang access sa internet para sa school project, sino bang sisisihin? Pisonet. Wala na eh. Pinasara niyo na eh. Ang mga stories, alam niyo na, dito sa mga stories, binabasa natin yung mga comments sa mga tao. At may mga stories, di tayo papauli sa grabe ang mga comments. Grabe, post na ito. Basahin natin ito. Ito, sabi ni Sir Freddy, sabi niya, ang masasabi nito ang swerting ng Dagupan, may bogong mayor. Oops! Mga stories, hindi ako nagsabi niyan, si Sir Freddy yan, okay? Hindi ako nagsasabi niyan. Huwag niyo ako idamay dyan, okay? Ang sabi ko lang, binasa ko lang yung mga comments. Ako, neutral lang, binabasa ko lang, wala akong sinabi, si Sir Freddy yan, okay? Alright, pakita ito, siya yan. But you know what, mga stories, ang daming talagang galit sa desisyon na to. Hindi lang si Sir Freddy. Sabi ni Sir SG, parang walang isip na natutupad dito. Kasi pero direct to the point ni SG, okay? Hindi naman kasi talaga madaling intindi kung bakit mo ibaba ng isang bagay na maraming silbi kung i-regulate mo lang naman na maayos, di ba? Ito, sabi ni Sir Mar, sabi niya, all these kasi pinili nyo. Yung mga bata, expect nyo na nasa kalye. Bagsak na mga yan o baka magbisyo. Okay. Si Ma, tinamaan niya yung punto na sinabi ko kanina. Pag wala ng pisonet, saan napupunta ang mga bata? Ito ang tanong na hindi sinasagot ng ordinansa. Napaka-valid ng concern na ito. Kung wala ng outlet ng kabataan sa kalsada, sa B-word, mas malaking problema yan. Ito kay Sir Paul, sabi niya, sino may isip nito? Pakisabi. Nagtatawa kami dito. Ayun. Stories, hindi naman katotohanan ng okay, medyo nakakatawa nga kasi inisip mo is what? Internal ng piece raid. Okay. Pero seryoso, may point kasi ba dito? Kasi maraming tao na nagtataka kung sino ang nag-iisip ng ordinansa nito. Okay? Next sabi ni Bartolomeo, sabi yan, love the name by the way. Kundi pa, paborit ng story age ng Pilipinas. Grabe ka naman. Pero gets ko sa panahon lahat ng sinabi, lahat na online. Ikaw,
ikaw, magbaban ka ng internet access na may hirap. Paatras ang dating dito, mga stories, hindi pa, paahon. Paalon eh. O hindi paalon, di ba? Ito, galing ito sa cellphone. Kala nila computer pang game lang. Kala nila computer pang game lang. Ayan. Ito ang pinaka-importante sa comment para sa akin. Kasi yan ang malaking butas na sa logic ng ordinansa ito. Hindi lang pang laro ang PISANET, pang research, pang schoolwork, pang encode ng documents, pang a-apply na trabaho online, pang communicate na kapag ng kamag-anak sa abroad. Maraming gamit ng PISANET na hindi lang gaming. Pero yung narrative ng gobyerno, masama ang PISANET dahil naglalaro ang mga bata. Well, that's the one-dimensional ang tingin nila. Okay? Ito, next naman, ito, si Sir Michael, sabi, ito mahabang comment ako, medyo puno yung position. Kabukuhan ng mayor sa susunod na eleksyon, huwag nyo na iboto yan at para matanggal na rin sa pwesto. Hindi naman lahat kayang magkaroon ng sariling PC at internet. Tapos isinyo ang maliit na business na piso, paano na lang mga umaasa na estudyante para sa school's work? Kapag walang kwentang ordinansa, ang bilis ipasa, pero kapag maayos ang ordinansa, daming pinagdadaanan. Mga stories, ito si Sir Michael, ang lakas ng dating at may last line. Kapag walang kwentang ordinansa, ang bilis ipasa. Pero kapag maayos yung ordinansa, daming pinagdadaanan. Alam niyo, may punto siya dyan, maraming ordinansa talagang kailangan. Tulad ng anti-red tape, livelihood support, education funding, mabagal ipasa. Pero yung pag-ban ng PISANET, tubuhos ang resources niyan eh. Okay. At next naman, sabi ni Sir Terson, buti na lang hindi namin mayor yan. Well, hindi nga isa, kahit nga rin ako, buti hindi ko mayor yan. Kasi kung naging mayor yan, wala na itong Marty Stories na to. Oo, wala na akong YouTube channel na, hindi na ako magre-react. Kung if ever maging mayor namin to. Diba? Buti na lang, hindi sa akin, mga sorry, ganyan naman. Kasi pag ganyan reaction mga tayo sa decision ng leader mo, hindi yan magandang sign. Diba? But for kung ako paano ako mag-render yan? Paano kung ito yung gamit ko, itong laptop ko, hindi kaya ng rendering ito. Kailangan pa lumabas ako para mag-copy siya para i-rendering. What for kung sabihin natin zero out na. Di wala na akong makukontent. Di kaya ito eh. Ay nako. Diba? Di kung zero out, wala na Marty Stories. Diba? Next naman, sabi ni Sinsol, ito matino constructive. Bigyan niyo po ba ang sariling computer at internet ng mga apektadong mag-aral na umaasa sa PISANET upang makapag-internet at makapag-research para sa pag-aaral? Yan ang tanong ng tao dito, mga stories. Ito ang tanong na walang sasagot dito ng ordinansa. Ipapasara nyo ang PISANET. Sige, pero anong kapalit? Okay? Bibigyan nyo ba ang laptop na bawat estudyante? Mag-i-install kayo ng free wifi sa lahat ng barangay? Magbubukas kayo ng community internet centers? O wala? Walang kapalit. Isa na lang, ganun? Ito, galing ito sa dyan. Sabi niya, pinag-uusapan pa nga yung tungkol dyan. Gumagalaw naman agad. Well, ang implication dito, may mga mas importante issue na matagal na hinihintay sa action. Pero yung PISANET ban, agad-agad, priorities, mga stories, priorities, man. Ito, last but not least, ito kay Ali Yap ata to. Sabi niya dito, may advantage din po PISANET kasi marunong ang mga batang mag-computer na hindi ino-offer sa school at malayo sa ibang bisyo katulad ng S-word. Okay yung Si Ali, nag-drop ng wisdom ang PISANET ay informal digital literacy program para sa mga bata. Doon matututo ang maraming kabataan na mag-computer, mag-type, mag-navigate ng internet, mag-troubleshoot, skills na hindi lahat ng school na nag-o-offer. Lalo na sa public schools na kulang sa facilities. Well, ang fact kasi about sa B-word, totoo, ang PISANET kahit papano indoor, may bubong, may hindi sa kanto nakatambay, hindi nag-smoke, diba? Hindi nag-iinom, naglalaro, mag-search sa internet. Hindi perfect ang PISANET.
Pero mas malala ang alternative kung wala itong PisoNet. Okay? So, mga stories, so ito masasabi ko dito. Honest and goodness ang pakiramdam ng issue nito. Ang pagsasara ng PisoNet ay isang lazy, performative, at short-sighted na decision to. Lazy, kasi ban agad ang solution, hindi regulation, hindi improvement, hindi alternative. Ban! Yung na kasi yung mga pinakamadali, hindi mo na kailangan mag-isip ng comprehensive solution. Iban mo lang tapos na. Performative, kasi timing, disperas ng soka, may SWAT pa, may media coverage, may magandang optics. Tingnan nyo, pinoprotektahan ko ang mga kabataan, mga stories. Pero pag tinanggal mo ang camera, ano ang plano? Ang long term, wala. At saka ito, short-sighted. Kasi hindi tinitingnan ng buong picture eh. Ang PisoNet hindi lang gaming hub dito. Ito ay internet access point na may hirap. Ito ay livelihood ng mga micro-entrepreneurs. Ito ay informal digital literacy center. Ito ay safe space para sa mga batang walang mapupuntahan. Ipasara mo lahat ng mga yan. Ito ang pinakamasakit dito. Yung maapektuhan nito ay yung mga mahihirap. At ang mga middle class at upper class ng pamilya sa Dagupan, may sarili silang computer, may laptop, may desktop, may sarili silang internet, di ba? May mapa-wifi na, mayroong ganito, ganyan. Pero na sila, hindi sila apektado. Ang tanong ko dito, paano yung mga mahihirap? Ang mga pamilyang wala nang pambili sa cellphone data, computer pa kaya, sila ang umaasa sa PisoNet, sila ang apektado dito. So essentially, ang ordinansa ito ay anti-poor eh. Ngayon, kung ikaw ay mga ka-stores sa mga Dagupan nanonood dito, mga ka-stores ko dyan. Di ko sinasabing wala kang karapatan na mag-demand ng proteksyon para sa mga anak mo. Meron ka doon, meron. Valid ang concern mo doon. Pero huwag kang papayag na ang solution ay isang hakbang na mas lalong magpapahirap sa mga mahirap at magtatanggal ng access sa mga kabataan sa technology nang walang alternatibo. I-demand mo sa gobyerno, sige, ipasara niyo ang PisoNet. Anong kapalit? Saan na magre-research ang anak kung walang computer? Saan na mag-i-encode ng assignment? Saan mag-a-apply ng scholarship online? Kasi kung walang sagot yan, wala ang kwentang ordinansa to eh. At ang sa operator na apektado, I feel for you. Alam kong may mga nagtitinda ng kanilang PisoNet machines na lang ngayon. May mga nawala ng income overnight, di ba? May mga napuhunan ng hindi lang mababawi. Kayo ang collateral damage ng ordinansa nito eh. At kung walang livelihood assistance na pinagkaloob ninyo sa gobyerno, huwag kayo magpatahimik, may karapatan kayo. Sa mga konsehan ng Dagupan na bumoto para sa ordinance ito, kayo ang may accountability dito. Hindi lang si Mayor, no? Kayo rin. Okay? Dumaan ito sa inyo. Binoto nyo ito. So kapag may estudyante hindi na maka-access ng internet para sa project nila, kayo ang may sagot niyan. Okay? Mga stories, hindi ako anti-regulation dito ha. To be honest, no? Hindi ako anti-regulation. Pabor ako sa regulation ng internet, okay? Maglagay ka ng rules, okay? Maglagay ka ng oras, maglagay ka ng age restrictions, mag-require ka ng parental consent para sa minors. Mag-require ng business permit na may strict conditions. Huwag mong i-delete. Okay? Kasi alam nyo ang mangyayari sa mga bata walang PisoNet na walang alternative. Maghahanap sila ng ibang outlet. Hindi lahat ng outlet ay maghahanap nila na may mas ligtas kaysa sa PisoNet. Okay? Isipin nyo yan. Okay? Think about it. Yung mga stories, so yan ang aking opinion ko. No? Straight to the point tayo. Walang sugarcoat. Kung agree kayo, i-like nyo. Kung hindi kayo agree, comment nyo. No? I-like nyo rin din. Okay? I-comment nyo. I-respeto ko yan. Okay? Ang importante, mag-uusap tayo. Okay? May dialogue tayo. Hindi tayo tulad ng mga nag-ordinansa na walang consultation. Okay? Kung bago kayo sa mga channel katulad ito, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa ating baba.
So, share na rin sa video, no? Nakarating sa maraming tao, lalo sa mga taga-tagupan dyan, mga stories dyan. Pagtado yung issue nito, no? As always, mga stories, thank you and have a good neighbor stories. Bye!